So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin finally ang napakasulit, napakagandang camera ng Tecno Camon 40. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun, shoutout sa mga nanganood ng ating unboxing, first impression sa Tecno Camon 40, and this time full review na natin itong device na to. Pero bago tayo mag-start, ano nga muna ba ang SRP? Ano nga muna ba ang SRP ng Tecno Camon 40? Meron siyang presyo na 9,999 pesos or almost 10,000 pesos. Or almost 10,000 pesos with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero ito magandang balita, pag bibili nyo to sa online, mas mura po ang Tecno Camon 40 below SRP. Nung nakuha ko tong Tecno Camon 40 ko, nasa range siya ng 8,000 to 8,500 pesos. Napakagandang deal. Kaya kung interested kayo, nandito po yung link niyan dito sa ating shopping bag, or nasa description box po yung link ng Tecno Camon 40. Add to cart nyo na habang napakamura pa ng smartphone na to sa online, grab nyo na po yung opportunity. Alam ko marami pa rin skeptical bumili sa online. Naintindihan ko kayo. Pero again, nandito na po yung link. Para po hindi kayo matakot, i-click nyo na po yan. Pero pag bibili sa online, parati pa rin maging mapanuri. Ako, bumibili ako, nagiging mapanuri pa rin ako. Upon receiving ng order, i-video mo nyo po yan. Dahil wala na rin tayong kasiguraduhin when it comes sa courier. Dahil third part, doon pa lang sa bumibili tayo sa legit store. Pero syempre may discrepancy yan when it comes sa delivery. Kaya pag receive nyo, i-video nyo, parang ina-unbox nyo, para kung sakaling wala pong laman, makipahita sa online na wala talaga yung parcel. Pero again, for me, for 5 years na akong order sa online ng mga smartphones, so far, wala naman tayo na experience na mga ganyang discrepancy. Kaya yon, i-click nyo na lang po again yung link dito sa ating video sa shopping bag or nasa description box kung interested kayo bumili ng Tecno Camon 40 sa below SRP. So dito sa ating full review, titingnan natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. Next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features ng Tecno Camon 40 kung bakit napakasulit din i-purchase itong smartphone na to for an entry-level device. Number 1, yung display. Tulad sa Tecno Camon 30, na-review ko na rin yung Camon 40 ngayon, sobrang ganda ng display nitong device na to tulad sa kanyang predecessor. Napakalaki, 6.78 inches, hindi lang yun, AMOLED display pa mo offer niya. Full HD plus 1080p with 120Hz screen refresh rate. So, nakapag-games ako dito, nanonood. Kung baga, when it comes sa quality ng display, outstanding for me. Below 10,000 pesos, tapos premium display pa ma-offer, napakasulit talaga. Sino ba naman ang ayaw manood sa isang device na merong magandang color reproduction at malaking tulong din ang AMOLED display pag naglalaro kayo, nakaka-enhance pa siya ng graphics ng mga nilalaro nyo. Next, yung chipset. Yung chipset, I know marami ring skeptical sa chipset ng Tecno Camon 40, the MediaTek Helio G100 Ultimate. So, yan din ang chipset na ma-offer ng Infinix Note 50 na game test ko na rin tong device na to, the Tecno Camon 40, and surprisingly, lahat naman ng mga tinest natin is na-handle pretty well ng Infinix, ng Tecno Camon 40. When it comes kasi sa 4G talaga, pag mag-offer ang isang device ng 4G, lalo sa ganitong presyo, ay asahan nyo ibibigay nila G100, G99 Ultimate. Kasi yan yung mga top of the line 4G chipset na mo-offer today compare sa mga 5G na Dimensity, diba? Pero again, when it comes sa performance, maganda naman, hindi po mabagal yung G100, wag kayo mag-alala, nakakapag-handle naman yan ng mga games, even Genshin Impact. Even Genshin Impact is playable naman sa Tecno Camon 40, kaya performance, games, okay naman, day to day, hindi naman po siya mabagal. Scrolling social media, opening of apps, very snappy naman dito sa Tecno Camon 40. Next, yung camera. Camera ang pambato natin dito sa Tecno Camon 40 kasi ito rin yung main feature ng device na to. Since Camon series siya, syempre magpo-focus sa camera. So, ang camera nito is 50 megapixel with Sony sensor po ito mga ka-J-Vlog. So, alam nyo naman pag merong Sony sensor, makakapagbigay ito ng outstanding photo quality. Again, hindi lang po tayo nagbabase sa taas ng megapixel ng isang camera, nagbabase rin tayo sa sensor na i-offer nila. So, tulad sa Tecno, Sony sensor, alam nyo naman ng Sony,
kilala yan when it comes sa ganda ng mga camera lens nila or sensors sila. Kaya meron pa dito yan sa Tecno Camon 40. Mamaya, magpapakita ko ng mga photo samples nito. Even yung SkyShot, napaka-solid ng camera ng Tecno Camon 40. Sobrang linaw. Meron pa siyang optical image stabilization. Support niya pang 2K video recording. Meron pa siyang support sa 60 FPS. Kumbaga, all-in na itong smartphone na to when it comes sa camera performance. Napakadami nyo rin magagawa sa camera software ng Tecno Camon 40. Next sa mga ka-J-Vlog when it comes sa design. Yung design niya, buti na lang nag-transition sila sa ganitong very minimalist lang design. Maganda yung design nito, very premium din naman ito si Tecno Camon 40, lalo na yung mga color variation niya. Kumbaga, pag gagamitin nyo itong device na ito, panigurado, makakuha ito na attention ng mga consumers dahil sa kanyang outstanding or very aesthetic na design. Kaya for me, when it comes sa design, kung i-rate ko siya, perfect 10 ang ma-offer nito for an entry-level device. Pero again, plastic pa rin po ang back cover ng Tecno Camon 40 and plastic frame po ang kanyang mo-offer. Compare sa kanyang sister phone na Infinix Note 50, metal frame na. Sana ginawa nilang metal frame itong Tecno Camon 40 para mas maging more premium looking itong device na to. Next mga ka-J-Vlog, sa battery and fast charging rate, mataas din ang battery na mo-offer ng Tecno Camon 40, 5,200 mAh na removable battery. Hindi lang yon, mabilis din ang fast charging niya, 45 watt fast charging rate. So biruin mo yon, malobat man itong smartphone na to, mabilis din siya full charge. Kumbaga, na-test ko na yung battery nito nung naglaro ko, sa social media, matagal malubat ang Tecno Camon 40. So, battery performance, outstanding tayo dito sa device na to. Tapos, sinernoan pa to ng mabilis sa fast charging rate, perfect combination. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa kanyang IP rating. Katuwa. Isa na lang sayang, isa na lang na rating. Pwede nyo na ito malublob sa tubig. Pero again, di na tayo magreklamo dyan. Below 10,000 pesos, napakataas ang rating. IP66 water and dust resistant. Again, hindi po siya pwede malublob sa tubig with that kind of protection. 67 po ang pwede malublob sa tubig with certain deep and certain time. IP666 ay pwede pong mabasa ito ng mga talsik ng tubig or yung mga merong high pressure na mga water. So okay na okay rin na ganitong protection, napakataas na IP rating sa murang halaga na device. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Camon 40. Hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. Kung interested kayo bumili na itong device na to, again, kung interested kayo, nandito lang yan sa shopping bag, yung link, or sa description box para hindi kayo mahirapan, i-add to cart nyo na ang Tecno Camon 40. Next naman, pag-usapan natin yung design at build quality na itong Tecno Camon 40. So, itong design niya is very unique compared dun sa kanyang predecessor na merong circular camera module na parang na-overhype na, to be honest, yung ganong design. Ngayon, nag-redesign ngayon si Tecno na medyo okay naman siya. Nare-resemblance ko dito is yung yung camera module ng Fold ng Samsung. And ito palang red na to, notification light. Or pag nagcha-charge kayo, umiilaw din yan. Meron siyang dual flash, dual rear camera system siya, I think. And ang linaw, solid ng camera netong smartphone na to. Dahil yan, of course, sa kanyang sensor, na Sony sensor,
Again, tulad ng sinasabi ko sa mga ibang review natin, hindi po basehan ng taas ng megapixel sa ganda or linaw ng camera ng isang device. Nagdedepende pa rin yan doon sa software ng camera and of course sa sensor ng camera. Since ito ay Sony sensor at nakakapag-produce siya ng outstanding camera photos. Back cover niya is polycarbonate which is plastic. Tecno Common logo dito sa baba. Maganda naman in fairness yung design nito. Sobrang lamig sa mata nung color netong si Tecno Common 40. Matte finish siya. Very slim itong smartphone na to at lightweight. Pero sad to say when it comes sa kanyang gilid, it's polycarbonate po mga ka-J-Vlog which is plastic nga. Compared do sa kanyang sister phone na Infinix, metal frame na, mas premium looking. Compared dito na plastic siya. Cheap feeling dito sa frame. Pero dito naman sa back is okay naman yung tsura niya. Sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng device, meron tayo ditong IR blaster, speaker grills at microphone. Sa left side, meron tayo dito yung parang action button ng Tecno Common 40. Sa baba is yung SIM tray, microphone, USB Type-C port at yung isang speaker grills. Pag in-open natin itong device na ito, bubungat sa atin yung gorgeous AMOLED display ng Tecno Common 40. And yung resolution niya is Full HD Plus 1080p na mayroong 120Hz screen refresh rate. So, solid. Ang laki ng display na itong si Tecno Common 40. At, yun nga pala, sa bibili nito, meron na po rin itong screen protector out of the box. So next, pag-usapan natin or explore natin yung camera app ng Tecno Common 40. So nandito tayo sa rear camera niya. Maganda dito sa device na to, meron siyang ultra-wide camera system, 0.6. Meron tayong 2 times zoom na hanggang pag pinch natin, 15 times digital zoom po tayo dito. Meron tayong video mode. Ang maganda sa video niya, hanggang 2K resolution ang mo-offer ng device na to. 2K 30 FPS, Full HD Plus 1080p at 60 FPS. Sa ultra-wide camera niya, hanggang ano lang siya, 1080p, mga J-Vlog. Meron tayong 2 times zoom, hanggang 10 times zoom tayo sa video at meron tayong ultra steady mode sa video. Ang maganda rin sa Tecno Common 40, meron siyang dual video mode. Pwede natin pagsabayin yung rear at front camera habang nagvi-video. Perfect to sa mga nagvo-vlog, di ba? Habang pinapakita nyo yung view ng nire-record nyo, nakikita rin yung pagmumukha nyo nag-i-explain. Meron tayong flash snap. I think ditong flash snap na to is for ano to, yung mga pang-mabilisang motion na gusto nyo mag-take ng photo. For example, nasa road trip kayo. Siyempre, di ba, mabilis yung kotse. Tapos gusto nyo mag-take ng scenery. Ayan, pwede nyo magamit tong flash snap. Ayan, o. Meron tayong portrait mode for background blur. And yun nga, pwede rin nating gamitin yung beautification dito sa rear camera niya. Meron tayo ditong mga millimeter ng lente, 35mm, 50mm. I think, para rin siya nag-resemblant for a macro lens na lente. Meron siya super night mode. And, ayun, meron nga rin siya super macro. So, good news. Meron po itong super macro lens na I think di ko siya na-test eh. Patry natin dito. Meron siya, pwede natin zoom yung macro lens niya. Oh, di ba? Napakalino. Low light shot to ah. So, magbibigay tayo ng mga photo samples na itong Tecno Common 40. So, meron tayong SkyShop. Napaka-solid na itong SkyShop na magpapakita rin ako ng photo sample nito. Kumbaga, parang pinapa-AI niya yung, kunyari, magtitake kayo ng photo na view, tapos medyo pale yung ulap. Dito sa SkyShop, papagandahin niya pa yung ulap para sa inyo. Mas magiging vibrant pa. May mga more on clouds pa, dadagdagan niya pa. Ganon ka-solid itong SkyShop. Meron tayong Pro Mode, Panorama, Scan Document, Time-Lapse, Vlog Mode, pwede na. Ito parang i-personalize niya yung i-take nyo ng photo. Meron tayong AI portrait. Ito yung parang yung umuuso ngayon sa mga chat GPT, yung yung mukha nyo. Ito yan, ayan, parang ididikit yung mukha nyo sa ibang katawan. Ganyan-ganyan. Yung umuuso ngayon. So, meron siyang AI GC portrait, super macro lens, and slow motion. Sa front-facing camera, yan, hello. Meron tayong portrait mode for the front-facing camera, super night mode, and of course, wide selfie. AI camera.
Ayan siya, mga iba't ibang mga modes. Video mode, ang maganda rin dito, front-facing camera niya, support ng 2K video res and ultra steady mode. At yun, meron din siya dual video mode. So yun mga J-Vlog ang camera app ng Tecno Camon 40. Napakadaming features, marami siyang mga features na mapoprovide sa camera niya. Siyempre, Camon series to. Nagfo-focus talaga to, more on sa camera. So next naman is biometrics test side dito sa Tecno Camon 40. Try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner niya mga J-Vlog, ayan, fast and accurate naman. Basta, hintayin nyo muna lumabas yung scanner niya, yung fingerprint icon. Ayan. Next is face unlock. Face unlock, all goods din. Ito sa Tecno Camon 40, mabilis din and very accurate. So yun mga J-Vlog, ang pinaka main question, maganda ba or sulit bang i-purchase ang Tecno Camon 40? The quick answer dyan mga J-Vlog is yes. Lalo na kung consumer kayo na more on focus nyo sa camera. Napakaganda ng camera ng Tecno Camon 40. Maganda siyang i-recommend sa inyo. Kumbaga, ang nagustuhan ko sa Tecno Camon 40, yung Sky Shop. Grabe yun, no? Talagang kahit umaga, pwede maging gabi yung photo nyo. Sobrang solid at hindi lang yun. Meron din siyang AI capability. Napakaganda na ng iOS. Maganda na yung user interface ng iOS. Nagugustuhan ko na siya. At meron nga siya support sa AI, meron pa siyang action button sa gilid na parang sa mga iPhones. Tapos, okay rin naman yung chipset niya. So, yun nga, pag binili nyo to sa online, pag ginamit nyo rin yung link natin dito sa ating shopping bag or sa description box, makukuha nyo pa ito ng below SRP. 8GB256 na rin is enough sa ganitong presyo ng smartphone. Kaya kung interested kayo, huwag kayong magdalawang isip, i-add to cart nyo ng Tecno Camon 40 na matatagpuan yung link sa description box.